po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli, narito po tayo para mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang bagay na ginagawa natin ngayon ay magpapakita ng Panginoon ang ating inuunan. Kaya sa oras na ito, bago po sa ating panimulang pag-aaral, tayo po ay umawit muna ng isang awitin. Marahil alam ito ng mga nakararami. Itong lumang awitin na nagpapakita ng puso, nagnanais na maging lingkod sa Panginoon at sa ating sa kapwa. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me live up those who are weak. Then may the prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me live up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Sulit mo naman ito. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Hallelujah. Aming Ama, muli kami ay lumalapit po sa inyo. Tulad ng aming inawit sa oras na ito, O Diyos, huwag niyo po kami ng puso ng isang lingkod. Hallelujah. Make us a servant, O God. Lingkod na may pagpapakumbaba. Hallelujah. Patuloy na ninanais na ibangon ang lahat ng mga nanghihina. Ibangon yung lahat ng mga nanglulupay-pay. Ano man ang maging sakripisyo, ano man ang sitwasyon, naririyan palagi upang maglingkod sa aming kapwa. Higit sa lahat ay maglingkod po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Panginoon, sa oras na ito muli. Pagsama po ninyo ang aming ninanais, tulong ng Santong Espiritu. Magabayan po kami sa pag-aaral at ang bagay na mapag-aaralan po namin ngayon ma-apply ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, mapakita namin yung pusong ito sa bawat panahon sa anumang sitwasyon. Hindi lang sa loob ng church, Panginoon, kundi kahit sa labas ng church. Salamat po, O Panginoon. Nagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon
Una sa lahat, pasalamat tayo sa Diyos sa natapos na anniversary ng DFC Guanyin kahapon. Salamat sa Diyos dahil patuloy na naipakita ang taus-pusong pasasalamat ng bawat isa sa church na iyon, sa katapatan ng Panginoon na pinamala sa kanila at sa patuloy na pagtitiwala na higit pang gagawin ng Panginoon. May higit pang gagawin ng Panginoon para sa kanilang para sa gawain ng Panginoon para sa lugar na iyon. Pasalamat din tayo sa Panginoon dahil sa darating na mga linggo ay may gaganapin po muling anniversary at revival sa DFC Tansi. Salamat sa Panginoon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na maimbitahan ang mamining ang isang guru natin sa Bible School na magsalita. At ngayon kakamali, itong week na po iyon sila pupunta. Kaya salamat sa Panginoon, sama niyo rin po sa panalangin ito. At sa susunod ulit na week, sa naman pong anniversary sa church dito sa Taiwan ang gaganapin, dito sa parte ng south ng Taiwan, sa DFC Kunshan. Kaya salamat sa Panginoon. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Wala na po akong ganong ibibigay ng introduction. Tutuloy na po tayo agad. Kung nais niyo pong mapanood yung nakaraang linggo, may kita niya pa rin po ito sa page na ito. So, dito na po tayo sa ating pag-aaral. A different perspective of how to show love. Dito na po tayo sa part 2. A love that humbles itself. Ang pag-ibig na nagdudulot sa atin para magpakumbaba. Love that humbles itself. Punta po tayo sa Juan chapter 13, verse 1 to 17. Medyo mahaba-haba ang basa po natin dito. Juan chapter 13, 1 to 17. Basahin ko po sa Tagalog na lang po. 1 chapter 13, 1 to 17. So, basahin po natin sa verse 1. Tayo po dito, bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Susi po, mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Okay. So, ang mangyayari sa mga sumusunod ay pagpapakita ulit ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga tagasunod dito sa mundo. Makita natin yung ibang perspective na pagpapakita ng pagmamahal na ipapamalas ng Panginoong Jesus sa tagpong ito. Verse 2. Nang gabing iyon, nagapunan si Jesus kasama ng mga tagasunod niya. Inudyokan ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. So ito yung pagkakataon, ito yung panahon na kakatapos lang din ni Judas na ipagkanono ang Panginoon, no, sa ilang pirasong pila. At sabi dito sa mga sumusunod, alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya ng Ama. At alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din sa Diyos. Verse 4. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila, hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito, Panginoon, hugasan niyo po ba ang paa ko? Sumagot si Jesus, hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maiintindihan mo rin sa bandang huli. Verse 8, sinabi ni Pedro sa kanya, hindi pwedeng kayo ang maghugas ng mga paa ko. Sumagot si Jesus, kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Ito naman si Pedro na magilas, verse 9, kaya sinabi ni Simon Pedro, kung ganoon, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko ang hugasan niyo, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo ko. Verse 10, sinabi ni Jesus sa kanya, ang naligo ay malinis na, malinis na ang buong katawan, kaya hindi na siya kailangang hugasan pa. Pero maliban sa mga paa niya, malinis na nga kayo,
pero hindi kayong lahat. At ang verse 11, sabi dito, sinabi ni Jesus na hindi lahat sila ay malinis dahil alam niya kung sino ang magtatraidor sa Kanya. Alam ng Panginoong Jesus kung sino yung magtatraidor sa Kanya, aware siya sa bagay na iyon. Verse 12, nung hugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos sinanong niya sila, naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Verse 13, tinatawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo dahil iyan nga ang totoo. Verse 14, kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Verse 16, sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na masigit sa kanyang amo, at wala ring isinugo na masigit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam ninyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Okay, balik po tayo dito sa umpisa. So, ito yung tagpo na hinugasan ng Panginoong Jesus ang paa ng kanyang mga tagasunod. Ngayon, onting background lang. Alam natin na ang panahon ng Panginoong Jesus ay wala namang sementadong kalsada. Meron silang mga paved road na gawa ng mga Roman Empire. At mostly ay lumalakad sila sa lupa. Oo, meron silang sandalyas, pero imagine a life na nilalakad nila ang kanilang buhay nila na palaging nabubuhanginan, nadudumihan, naghahalo na yung lupa at pawis sa kanilang paa. Alam natin na madumi po ito. At dumarating rin nga sa punto na kumakapal yung dumi sa kanilang paanan. At kapag sila ay papasok sa tahanan na merong maduming paa, isa po itong disrespect sa may-ari ng tahanan. Kaya natural na merong alipin na maghuhugas ng kanilang paa. No, kung ang kanilang tahanan na papasukin ay merong alipin, natural na may maghuhugas ng kanilang paa. Okay. Pero sa tagpok ito, walang alipin ng panahon na sila ay nasa hapagkainan. No. Isa pa, alipin lang po ang pwedeng maghugas ng paa ng isang Hudyo. Pinakakamangha-mangha po dyan, ayon sa batas ng mga Hudyo nung panahon na iyon, hindi pwede ng isang kapwa Hudyo, kahit pa siya ay alipin, ang maghugas ng paa ng kanyang kapwa ding Hudyo. Bakit? Kasi sa kanilang pananaw, ito ay degrading. No, wala ng dignidad. No, nakatanggal ng dignidad. Kaya dapat hintil na alipin yung kailangan na maghugas sa kanilang paa. So, more or less, itong tahanan na kanilang binisita o kaya kanilang pinuntahan para pagkainan ng Last Supper ay hindi ganong kayamanan. No, dahil wala naman ding alipin na nasa palibot. At sa kabila ng kawalan ng alipin, nung panahon na iyon, no, kasabay pa ito ng pag-argumento ng mga tagasunod kung sino yung masigit sa kanila. Kung sino yung mas makakahigit. Kung sino yung may mataas na posisyon sa pamumuna ng Panginoong Jesus. At habang sila ay nagdidiskusyonan kung sino yung mas mataas sa kanila, kung sino yung anong ranggo nila, ang Panginoong Jesus ay biglang nagtanggal ng kanyang damit, no, at nagmistulang parang alipin. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga tagasunod. Kaya nga, laking gulat ni Pedro, teka lang, guro, Panginoon, bakit niyo po ugasan niyo po ba yung paa ko? Alam niya kasi, ang dapat lang na maghugas ng kanyang paa ay isang alipin. Ngayon, kung babalikan natin yung chapter 13, sa verse 3, nabanggit doon na ibinigay na ng Ama yung lahat ng bagay sa kamay ng Panginoon. Pagpapakita ito ng otoridad ng Panginoong Jesus na meron siya ng panahon na ito. Hawak niya yung lahat ng bagay. Kaligtasan ng mundo at lahat ng bagay pa dito sa mundo. Pwede nating talakayin yan sa ibang panahon kung gaano kalawak yung ibig sabihin po niya. Doon siya sa katatayuan na iyon. Kahit alam niya kung sino siya,
Hindi ito naging hadlang para siya ay maglingkod sa kanyang mga tagasunod. Tandaan niya po, walang alipin nung panahon na ito. Hindi siya yung naging ganito na, walang alipin, hugasan niyo yung pa ako. No, ako yung guro ninyo. So, karapatan ko na hugasan niyo yung pa ako. Masaya pa yan, yung mga kasama sa kwarto, nagpapataasan kung sino yung pinakahigit sa kanila, sino yung mga karanggo sa kanila. Ngayon, kung alalahanin natin mga kapatid, ang pag-ibig sa mundong ito ay ganito. Kaisipan ng pag-ibig sa mundong ito ay conditional. Ibigin lang namin kung sino yung kaibig-ibig. Ibigin lang namin kung sino yung madaling ibigin, no? Kaya maraming lumalabas na ang hirap mong mahalin, no? Ang hirap mong ibigin, no? Dahil nga sa kaisipan ng mundo, saka lang natin pinapakita ang pag-ibig dun sa mga deserving, dun sa mga karapat dapat na bigyan ng pag-ibig, o kaya ay yung mga madaling ibigin. At kapag ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan, napakahirap lalong ipakita yung iyong pag-ibig. Minsan nga hindi mo na makita wala na sa puwang ng iyong kaisipan yung umibig. Bakit? Dahil ikaw ay nasa posisyon na mataas, ang ninanais mo ay tumanggap ng pag-ibig. Wala sa iyong kaisipan na magkaloob ng pag-ibig. Nasa iyo, dahil ikaw ay nasa posisyon, nasa iyo yung pagnanasa na mapaglingkuran, hindi yung maglingkod. Gayon pa man, sa kabila ng ibinigay ng Ama yung lahat ng bagay sa Panginoong Hesus, hindi naging hadlang iyon para gawin yung kanyang ginawa na hugasan yung paa ng kanyang mga tagasunod. Hindi siya naglingkod dahil wala siyang status nung panahon na ito. Malinaw na sinabi sa mga talatang ito na meron siyang authority. Ipinagkaloob ito ng Ama sa kanya. No, hindi siya naglingkod dahil nasa punto siya ng kawalan ng status, kawalan ng authority. Siya pa rin ang anak ng Diyos. No? Naglingkod siya dahil alam niya kung sino siya. No? Alam niya yung kanyang katungkulan. Alam niya yung kanyang posisyon. No? Hindi siya dumating sa punto niya na sinabi niya, ako wala akong kwenta, no, isa akong punghang, wala akong katatayuan sa mundong ito, kaya maghugas na lang ako ng paa. Hindi. Alam niya yung kanyang katatayuan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naglingkod siya. Naghugas siya ng paa. Isang trabaho ng isang alipin. Alipin na ibang lahi pa nga. Sa kabila ng kanyang status, everything in the world is in his hands. Nasa kamay niya ng puntong ito yung maruruming paa ng kanyang mga tagasunod. No, napakaganda ng binanggit dito eh. Nasa kanyang kamay yung lahat ng bagay. Pero nung panahon na iyon, nasa kamay niya ay maruruming paa. Pagpapakita ng kanyang paglilingkod. Kaya kung kanina, ang nabanggit natin, love is conditional sa panahon na ito at sa mundong ito, pinakita ng Panginoon dito yung kanyang unconditional love. Bakit? Bakit mababanggit natin na ang unconditional love yung makikita natin dito? The agape love. Bakit? Isa sa mga hinugasan niya ng paa ay yung mga alam niyang nag-tridor sa kanya. Alam niya na nag-tridor si Judas sa kanya. Pwede naman niyang gawin na, ikaw, tridor ka, hindi ko hugasan yung kamay mo o yung paa mo. O kaya pwede siyang manahimik at skip na lang si Judas, hindi. Nabanggit na lahat ng kanyang tagasunod ay kanyang hinugasan ng paa. Hinugasan niya ng paa yung tridor, yung alam niyang magta-tridor sa kanya. Hinugasan niya ng paa yung alam niyang nangungupit sa kanilang kaban. Hinugasan niya ng paa yung binenta siya sa isang hindi namang kalakihang halaga. Hinugasan niya ng paa kahit yung undeserving. Pinakita niya yung pag-ibig niya kahit dun sa taong nag-tridor sa kanya. Hindi yung magta-tridor nag-tridor na sa kanya, hinugasan pa rin niya ng paa. Sino pa yung, baka sabihin natin, grabe naman si Judas, no? No? Alam niyo po ba, hinugasan niya rin ng paa, yung alam niyang biglang aalis. Once na siya ay dakpin. Hinugasan niya rin ng paa. Yung pangapaang tatakas bigla.
pagkatapos niyang dagpin. Hinugasan niya rin ng paa yung ipagkakanuno siya. I-deny siya ng 3 beses. Hinugasan niya ng paa kahit isa na lang yung matitira pag siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Ganon katindi yung pinakita na pag-ibig ng Panginoon. Yung pag-ibig na pinakita dito ng Panginoon ay pagpapakita ng paglilingkod kahit dun sa mga undeserving. Pinakita niya ang paglilingkod kahit dun sa mga hindi karapat-dapat. Ang pag-ibig na nagdulot sa kanya para magpakumbaba kahit dun sa mga hindi karapat-dapat. Kahit dun sa mga nakagawa na ng mali sa kanya. Kahit dun sa alam niyang gagawa ng mali sa kanya. Hinugasan niya yung paa ng kanyang nagtaksil sa kanya. Hinugasan niya rin yung paa na tatakbo palayo once na siya ay dakpin. Alam ng Panginoong Hesus kung sino yung magtatry daw sa kanya. Gayunpaman, niyukod niya yung kanyang sarili. Lumuhod siya sa harapan nila. Mga kapatid, di ka naman guhugas ng nakatayo eh. Kailangan mong yumuko pag naghuhugas ka ng paa. Yumuko ang Panginoon sa harapan ng mga hindi karapat-dapat. Pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa kanila. Ang pag-ibig ay hindi sang-ayon sa posisyon. Ang pag-ibig na pinapakita dito hindi about sa posisyon. Hindi porket ikaw ay hindi ito yung kaya ko lang magpakita ng pag-ibig pag ako ay nasa posisyon na, hindi. Kahit wala ka sa posisyon, kaya magpakita ng pag-ibig. At kahit ikaw ay nasa mataas na posisyon, katulad ng Panginoong Hesus, binaba niya yung kanyang sarili. Higit sa katatayuan, mas mababa sa katatayuan ng kanyang mga tagasunod, naging alipin siya. At higit pa, at matutalakay natin ito sa susunod, no one has greater love. There is no greater love than this, than to lay down his life for his friends. Alam niyo, isa sa magandang talata na magandang describe yung pinakita ng Panginoong Hesus dito, Filipos chapter 2. At alam niyo, madalas natin ito nababanggit, Filipos chapter 2. Punta po tayo dito. Filipos chapter 2. Basahin natin sa verse 5. Sa mga sumusunod. Filipos chapter 2 verse 5, sabi dito, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Ng ating kaisipan. Once na ang pananaw natin ay ganito, damay na yung lahat ng buo nating pagkilos. Laging binabanggit sa Biblia o laging napapakita sa Biblia na ang kaisipan at ang damdamin, ang puso ay iisa. And everything that comes from within, na ipapakita natin sa labas. Ngayon, ang sinabi dito ni Apostol Pablo, ganito ang maging pananaw natin. Meaning, once na ganito yung ating pananaw, kusa itong lalabas sa ating pagkilos. Ano yung sinasabi dito? Verse 6. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat manghawakan. Alam niyo, pag binabasa ko palagi itong talatang ito na hihiya ako sa Panginoon. At at the same time, nagpapasalamat sa Diyos. At namumuba ko, bakit? Hindi ko lubusang akalain. Maisip talaga yung tindi ng ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi natin kayang matarok yung lawak ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Tuloy tayo. Sabi doon, kahit nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan na kahiya sa Panginoon dahil ang dami pa nating pinanghahawakang bagay na hindi naman natin kailangang panghawakan. Minsan nga hindi mo pa nahawakan, ginagawa mo na yung pinakamabuti mo para mahawakan yung mga bagay na gusto mong panghawakan. Ngayon pa man ang katatayuan ng Panginoong Hesus, anak ng Diyos, Diyos na lumikha ng langit at lupa ay hindi niya pinanghawakan. Verse 7, sa halip ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Sa kanyang katatayuan, inalis niya ang lahat ng ito. At hindi lang siya bumaba bilang isang normal na tao. Binaba niya ang kanyang sarili dun sa pinakamababang punto ng pagiging tao. Hindi nga, lagi ko kong sinasabi, yung pagiging alipin ay hindi pagiging isang tao. No? Wala kang human rights na lagi namang hinahabol sa panahon ngayon. Hindi inisip ng Panginoon ang kanyang godly rights. Hindi inisip ng Panginoon yung kanyang divine rights. Inalis niya yung lahat ng ito.
katatayuan bilang Panginoon, bilang Diyos, at nag-anyong tulad natin sa pinakamababang estado ng buhay, pagiging alipin. Sabi pa dito, at sa pagiging tao niya, na nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng dumi, nakakaranas ng hirap, nakakaranas ng pagod, inaantok mga kapatid, nakakaranas ng pasakit, nakakaranas ng panunukso, at sa pagiging tao niya, sabi doon, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Wala yung at naging masunurin siya in other parts of his life. Walang ganon. Mula nung siya'y ipinanganak. Actually nga, simula nang nang siya'y napunta sa sinapupunan ni Maria, mula nung puntong iyon. Actually nga, hindi Mula nung, bago pa man likain yung mundo, binigay niya na pinakita niya na ang kanyang pagpapakumbaba. Dulot niyang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi doon, maging sa kamatayan sa krus. Verse 9, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Hallelujah. Yan ang pag-ibig na nagdudulot para magpakumbaba. I love. At ito masaya niyan. Kung babalikan natin yung John chapter 13, ano yung sinabi ng Panginoong Hesus dito? Natin yung John chapter. Balikan natin yung John chapter 13. Sa bandang dulo. Sa bandang dulo, sinabi ng Panginoong Hesus, ginawa ko itong example para sundin niyo rin ninyo. Sa verse 15, basahin na lang natin at lapit na tayo magtapos. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Itong bagay na ito ay hindi ginawa ng Panginoon para hindi natin gawin. Ginawa to ng Panginoon bilang example na dapat nating sundin. Amen po ba? Itong ginawa ng Panginoon ay pagpapakita na dapat natin itong sundin. Sa mundong ito, hanap tayo ng titulo. Ginagawa natin yung pinakamabuti natin para makaabot sa isang mataas na estado ng pamumuhay. Habol ng habol sa titulong makakapag-satisfy ng ating sarili. Pero sa isang kwarto ng panahon na ito, sa kabila ng pagkatalo ng kanyang mga tagasunod, hindi hinabol ng Panginoong Hesus ang titulo sa harapan ng kanyang mga tagasunod. Ang hinanap niya ay tuwalya, pamunas sa paa na kanyang mga huhugasan. Hindi niya hinanap ang katatayuan. Although nasa sa kanya na yung katatayuan na iyon, hindi niya pinagkalandakan yun sa harapan ng kanyang mga tagasunod. Ang pinakita niya ay pagpapakumbaba. Kaya ba natin yan, mga kapatid? Magpakita ng pag-ibig kahit sa mga undeserving. To the point of humility. Kaya makikita natin dito ang pag-ibig na pinamalas ng Panginoon ay nagdulot sa Kanya para magpakumbaba. At the same love na ipinakita ng Panginoon ng puntong ito ay yung pag-ibig na namamayani rin po sa ating mga puso sa oras na ito. Pag-ibig na binubuhos ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabi sa Roma, ay siya ding pag-ibig na nasa sa atin. Pag-ibig na magdudulot sa atin para magpakumbaba. Pag-ibig na magdudulot sa atin para magpakumbaba. Gusto ko sana sabihin, hanapin natin yung mga Judas sa buhay natin at magpakumbaba tayo sa kanilang harapan. At sila'y paglingkuran. Baka naman mamaya biglang mayroong tumakbo dyan after ng devotion. Nasa yung mga Judas sa buhay ko. No, kayong mga Judas, halika kayo dito. Yuyuko ko sa inyong harapan. Paglilingkuran, hindi natin kailangan gawin yon. Pagkalanda kanya bagay na iyon. Gusto lang sabihin ng Panginoon, magpakita tayo ng pag-ibig sa lahat, kahit sa mga undeserving. At ang pag-ibig na ito ay magdudulot sa atin na magtanong ng ganito. Ano pa yung kaya kong maibigay? Pag-ibig kasi sa mundong ito, ganito ano yung pwede kong makuha? Ano yung pwede kong ma-receive? Pero ang pag-ibig ng Panginoon na pinapakita dito, na dapat din po nating tularan, no?
ay ang pag-ibig na nagsasabi o nagtatanong, ano pa yung kaya kong maibigay? Pagpapakita ng pag-ibig. Love that humbles itself. Hindi ka nagpapakumbaba dahil wala kang posisyon, hindi. Nagpapakumbaba ka dahil meron kang pag-ibig. Yun ang pag-ibig na ipinamalas ng Panginoon. Isang uri ng pag-ibig na ayaw ipakita ng iba. Kaya hindi na pag-uusapan. Kaya nga tinatawag natin siyang a different perspective of how to show love. A love that humbles itself. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa oras na ito. Patuloy po na ang inyong salita ay yumaman sa buhay ng bawat isa. Alam namin na sa mga susunod ay bibigyan nyo kami ng pagnanais na may meditate ang mga salitang ito. And as we meditate these words, nihiling ko po sa inyo, Panginoon, na pagyamanin nyo pa. Kulang na kulang yung panahon namin para mag-aral sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan. Pero sa tulong ng Santong Espiritu, pagyamanin po ninyo ang inyong mga salita sa puso't isipan ng bawat isa. Sa tulong ng Banal na Espiritu, mag-reveal kayo ng higit pang revelasyon na magdudulot pa sa amin na mas lalong magpursigi na masunod ang inyong mga salita. May pakita ang inyong mga salita sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hinihiling po namin na patuloy na ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay maranasan ng bawat isa. Natas namin ng bawat isa na papunta po sa trabaho sa oras na ito. Pag-iingat sa mga may kaabalahan sa oras na ito, sa araw na ito. Samahan niyo rin po sila, Panginoon. Sa lahat ng mga pauwi pa lamang galing sa trabaho, pag-iingat din po at kalakasan na igawan niyo po sa kanila. Pagpapalang sumasagana at biyayang sumasagana ay pagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na maranasan namin ang katuparan ng inyong pangako sa lahat ng susunod at magpapakumbaba. Hindi lamang sa inyong harapan, kundi sa harapan ng aming kapwa. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Muling pagbati po para sa bawat isang naririto. Sige nga po, bumati tayo ng ilan. Sister Mercy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Rosario, Father Edgardo, Benny Gabiran, God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Jerry Dapar, God bless po sa inyo. Sister Evelyn, God bless po. Sister Araceli, God bless po sa inyo. Sister Luz Biminda, God bless po. Nawa ay magkita-kita po tayo dito sa Taiwan. Brother Joseph, God bless po. Sister Adelaida, Sister Arlene, Sister Mila, God bless po sa inyong lahat. Scroll pa tayo nila. Sister Dindy Anaim, God bless po sa inyo. Sister Luning, God bless po sa inyong lahat. Sister Elsa Domingo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Daniel Bautista, pagpapala po ng Panginoon ay sumayin nyo. Sister Fatima, God bless po sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Huwag natin kalimutan na laging i-share yung ating mga devotion sa araw-araw. At paumanhin po pag may mga punto na walang devotion dahil sa iba't ibang mga technical difficulties. Sister Shirin, God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Saan man kayo naroroon sa mundong ito. Ang pagpapala ng Panginoon po ang sumain nyo. Sister Maggie, pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga taga-Taiwan, taga-Pilipinas. Sister Sharon, May Sharon, God bless po sa inyo. Sister Mercy, God bless po sa inyo. Sir Asi, Father Samuel, God bless po sa inyo. Sir Marshall, God bless po sa inyo. Dito sa Taiwan, pagpalain po kayo ng Panginoon sa ibang panig ng mundo, sa France, sa Egypt, sa Middle East, sa Korea, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Macau, siyempre sa ating bansang Pilipinas. Ang pagpapala po ng Panginoon ang sumain. Muli po, kung meron kayong mga kamag-anak na naririto sa Taiwan na nagkatrabaho at nais sila maka-attend sa gawain, pwede po kayo may pag-ugnayan po sa atin para po ma-direct po sila sa mga churches kung saan. At kung walang churches na malapit sa kanila, loobin ng Panginoon na sila ay maging contact po natin para makapagtayo po ng gawain sa kanilang lugar. Sister Sonia Bautista Salazar, God bless po
sa inyo. So, salamat po sa Panginoon. To God be all the glory. Hanggang sa susunod po. God bless po.